lag kayo. Brownout ngayon. Nag-brownout sa lugar ko. Nung pipindutin ko na sana tong live stream ko, mag-start na sana ako. Tapos biglang nag-brownout. Ayun lang, sakto. Naintindihan niyo ako? Hello? Rinig niyo ba ako na maayos? Okay. Bilis ang comment. How's my experience sa Asset Victoria? Solid. Hell week namin yun eh. Grabe, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yung mga blessings na nangyari. Pagod. Kasi yung mga choreo na pinerform namin dun sa EP launch. Kung nakikita nyo, bakit ganun yung mga mukha namin. Kasi a few days lang namin inaral yung ibang choreo nun. Mean Girl, ano pa ba, Trono. Ilang araw lang yun bago mag-EP launch siya namin. Natapos. Hindi ako lag, guys. Kayo ang lag. Tandaan nyo yun. Hindi ako lag, kayo yung lag. Where do you draw inspiration? Sa experience ng ibang tao, sa experience ko, doon ako kumuha ng inspiration. Yung mga artist na pinapakinggan ko sa music, of course sila din yung isa sa mga inspiration ko when it comes to my sound, to the type of lyrics na gusto kong gawin. But yeah, see you sa Fusion. Tama, see you sa Fusion, guys. Trono, hindi ako nagsuot nun, guys. Malalaman yun kung ako nagsuot ng kanta o hindi. Yung Raindrop, yung story ng Raindrop, full English song yun dati, yung Raindrop. Tapos yung first part, nilagyan ng Tagalog, pero yung melody ng first part, yung verse ko, verse ni JL, verse ni sino ba? Akira JL, ako. Yung first verse namin, English yun dati, pero ganun yung melody. Naglagay ako ng Tagalog, ginawa ko lang siya Tagalog, kasi lagyan daw ng Tagalog yung gawin daw Taglish yung song na yun. So yun yung ginawa ko for Raindrop. Ginawa ko yung first verse. Pero medyo challenging siya kasi naset na yung melody nung Raindrop sa first part na yun, yung first verse. Naset na yung melody and English siya. Trinay ko gawing direct translation pero hindi siya mag-work. Masyadong kulang yung syllables and all. Tapos sa melody na yun, trinay ko, madami akong versions na ginawa sa melody na
original sa first verse. Pero nahirapan ako kasi tunog cringe na pag nilagay, ginawa ko ng Tagalog, masyadong deep. Pag ginawa ko ng masyadong deep yung Tagalog, pag kinombine ko dun sa melody, naka-cringe na ako. So, ang ginawa ko na lang mas, wow, may lightning. Narinig nyo? May lightning. Anyway, ginawa ko na lang, binabawan ko yung first part ng Raindrops. Kasi set na yung melody. For me lang, personally, feel ko masyado nang, medyo na-cringe ako at ginawa kong sobrang lalim yung parts dun. Sa second verse naman, ako lahat yun. Ako yung pati yung melody. Ako na yung gumawa ng melody. Kasi nahirapan ako sa first verse na gawing Tagalog pag set na yung melody. Kaya sa second verse ginawa ko, nagpasa na lang ako ng second verse na ako na nagsulat, ako na nag-set ng melody para mas madali and mas mag-work. Mas mahirap kasi mag-work pa. Masyadong pilit feel ko if for me. But yeah. LSS daw sa Sinta si Heart. Mayroon akong yung Sinta may siya first listen pa lang namin nun, sobrang ganda. Lahat ng taong nakarinig ng Sinta, favorite nila yung Sinta. So super special yung Sinta for us. Yung mga ibang tao hindi, siguro it will take time for some people to appreciate it more. Kasi ibang tunog siya eh. Hindi siya yung usual na sound na exposed. Sabi nung isa, nakagawa na daw siya ng DC. Good. Gawin niyo yung dance challenge ng Forever Tonight, yung new song namin lumabas na yun. Favorite song na sinulat ko is yung mga kanta ko. Hindi yung mga nakatago sa vault ko. May mga songs akong para sa akin lang, hindi for the group. Abangan nyo guys pag nag-release na ako ng solo music ko. Go-to song when you need an inspo. Kasi random ako yung how do I say? Wala akong hinahanap na song for inspo. Ella Dayan, what up? Hello, Aina. Kamusta experience mo sa Born to Shine? Sobrang siya, bago para sa akin yung feeling ng acting yung taping, yung acting. First experience ko yun. So ganun pala yung flow pagdating sa taping. Yeah, and lahat ng team from Born to Shine sobrang bait, sobrang tinulungan nila kami, and we're very grateful to have this opportunity, to have that opportunity na makapag-act as a group. And thank you so much, Born to Shine, and of course to the supporters of Born to Shine.
Ira. Hello, Ira. Max said, Mix, how was your Porter Robinson? It was good. I went with my music team label and my brother. Yun yung idol namin ni Kuya, si Porter Robinson. As in, yun lang yung pinunta namin sa Friends. Siya lang yun. Siya lang gusto namin panood. How was your experience working with On-Demand EP? On-Demand EP. On-Demand. For Fresh kasi, I had freedom. Kasi ako yung gumawa ng kanta. Madami din akong natutunan when it comes to like editing some parts. For example, sa Mean Girl, yung part na sinulat ko sa rap, it was not from the camp. Inedit ko lang yung rap nun, like before recording Mean Girl. Gawa ko ng Tagalog rap. And for BGY On Demand, but siguro natutunan ko is how to mas nag-experiment ako with mixing Tagalog and English. But at the same time, nahirapan ako baka ayoko kasi magtunog cringe in a way. So doon ako medyo nahirapan kasi there are times na gusto ko sabihin to, pero for me personally parang magtutunog cringe siya pag sinabi ko siyang ganito. So in a way parang naghanap ako ng ibang way para masulatan siya. Who wrote your rap lines sa ASAP XP? I did my rap for ASAP XP. Pero madami kaming blessings na pinaghahandaan. Yung choreo nung On Demand, yung Trono, yung Mean Girl, days before the event lang namin natapos and na-run. Tapos for my ASAP, I needed to write the verse and then may prods then, and it was really challenging. So nakapagpahinga kami, ako and some ako may pinakamahabang rest ata recently. Nagkaroon ako ng rest days na tuloy-tuloy. So good na nakapagpahinga naman na ako. Today yung back to work ko. I was able to go home, spend time alone. Nag-recharge lang ako. Thank you, Ems, for the rose. Thank you, Nins. Thank you sa lahat ng mga nag-send ng gifts. What is your favorite lyric from all the songs you've ever written? Siguro yung mga verses sa Fresh, feel ko yun yung mga favorite ko. Pero yung mga favorite ko naka-reserve sa akin. nasa vault ko. Hindi unreleased pa. Hi, Avril.